Breaking news, 6.326 trillion pesos na national budget ngayong 2025. Wala raw bisa at di dapat ipatupad dahil sa mga blankong nakita sa BICAM report ng Congress ayon kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman ang tanong ng marami, may anomalya nga ba talagang naganap sa pagpapasa ng national budget para sa taong 2025? Ano nga ba ang buong kwento? Yan ang ating aalamin. It is not allowed by law. He's lying. Ang nasabing di umano anomalya patungkol sa national budget ay una umanong napuna ni Congressman Isidro Ungab na kasalukuyang miyembro ng House of Representatives na nagre-representa sa ikatlong distrito ng Davao, kung saan ayon sa kanya ay napansin niya umano ang 13 pahina ng BICAM report na mayroong mga blanko o patlang sa halaga ng mga pondo na ang karamihan ay patungkol sa pondo ng Department of Agriculture at bukod pa rito, ito umano ay pirmado na ng ilang miyembro ng House of Representatives at Senado kung kaya't ipinahihiwatig ni Isidro na apektado rin ito ang GAA o General Appropriations Act na tumutukoy sa national budget ng bansa para sa taong 2025. Samantala, sa panig naman ng kasalukuyang Pangulo ay itinuturing niyang pagsisinungaling ang isyong ito na kumakalaykay ngayon sa GAA na nilagdaan ng kasalukuyang Pangulo. At upang maunawaan natin ang lubusan ng isyong ito ay pag-uusapan natin sa pinakamadaling pamamaraan kung papaano nga ba na isasapinal ang pagpapasa ng national budget para sa bansa. Ang national budget ay nagsisimula sa mga ahensya ng gobyerno kung saan ang bawat ahensya ay gumagawa ng kanilang budget proposal batay sa kanilang mga pangangailangan at plano para sa susunod na taon at pagkatapos sa mga proposal ng bawat ahensya ay isinusumite naman sa DBM o Department of Budget and Management na magsusuri at magpapasya kung ano ang maaaprubahan at kung paano ito aakma sa kabuuang budget ng bansa at pagkatapos nito ay magbibigay ang DBM ng buo at pinag-isang budget proposal sa Pangulo na magsisilbi naman bilang General Appropriation Bill o GAB at matapos itong suriin at aprubahan ng Pangulo ay isusumite niya naman ito sa Kongreso para sa deliberasyon at pag-apruba ng member of the House at Senate at kung may mga hindi pagkakasunduan sa mga probisyon ay magkakaroon naman ng Bicameral Conference Committee o BICAM kung saan dito pinagsasama ang mga bersyon ng bawat kapulungan at iniaayos ang mga pagkakaiba upang makabuo ng isang pinal na bersyon ng GAB o General Appropriation Bill at pagkatapos ay ibabalik ulit ito sa Kongreso para sa pinal na pag-aapruba bago isusumiti sa Pangulo upang maging ganap na batas na tinatawag na GAA o General Appropriation Act na tumutukoy sa national budget ng bansa. Ngayon, kung babalikan natin ang sinabi ng member of the House na si Isidro Ungab na ang issue ay napunan niya mula sa BICAM report at sinasabing ito ay nilagdaan na ng ilang mga kongresista at senador, ay maaaring ituring na ito bilang pinal na bersyon ng GAB o General Appropriation Bill na isinusumiti sa Pangulo upang aprubahan at maging GAA o General Appropriation Act na tumutukoy sa national budget ng bansa. Kaya't sa madaling salita ay may posibilidad ang pagkakaroon ng anomalya sa GAA o national budget ng bansa dahil kung pakikinggan natin ang paliwanag ni PBBM sa videong ito na sinasabi niya na ang batas na naipasa ay maituturing na suboptimal at nireremedyohan nila ang sitwasyong ito at ipinaliwanag niya na ang ilan sa mga NEP o National Expenditure Program na hindi na nabigyan ng pondo ay hinahanapan nila ng savings at ibinabalik ang mga pondo nito. Ay mapagtatanto natin na malaki ang posibilidad na tunay ang ipinapakita ng kampo ni Duterte sa videong ito na maituturing ang suboptimal gaya ng sinasabi ng kasalukuyang Pangulo. Well, perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, well, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP
sa National Expenditure Program na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan, kagaya sa edukasyon. Ang isang pambansang budget kasi ay maituturing na suboptimal kung hindi ito nagtatakda ng pinakamainam na alokasyon ng pondo upang matugunan ang mga pangangailangan ng bansa o hindi nito lubos na nasusustentuhan ang mga prioridad ng gobyerno at mamamayan nito. Halimbawa, kung ang isang budget ay naipasa, ngunit may mga inalis na mahahalagang pondo o hindi epektibong na ipamahagi ang mga resources, ay maaari itong ituring na suboptimal dahil hindi nito nagagamit ang mga pondo ng mas epektibo o optimal para sa pag-unlad ng bansa. Kaya't ang pagsasabi ng Pangulo na maituturing na suboptimal ang naipasang batas ay maaaring naglalarawan sa dokumentong ito. At ito ay hindi maaaring direktang remedyuhan ng Pangulo. Sa halip ang kanyang dapat na ginawa ay dinisaprubahan na lamang ito dahil gaya nga ng kanyang paglalarawan ay maituturing itong isang suboptimal na batas na naipasa sa Kongreso, kaya't kakailanganing ang Kongreso lamang din ang gumawa ng remedyo hanggang maging optimal na ito na magagamit sa mas epektibong pag-unlad ng bansa. Dahil kung direkta itong re-remedyuhan ng Pangulo, ay lumalabas na binaliwala lamang nito ang mahabang panahon ng deliberasyon at pagsusuri dito ng House of Representatives at ng Senado. At ang nakapagtataka pa rito ay bakit ito nilagdaan ng ilang miyembro ng House of Representatives at ng Senado. Gayong kulang-kulang ang impormasyong nakasulat dito. Sa pamamagitan kasi ng mga lagdang ito na sumasapat para maisapinal ang BICAM report na ito, ay nangangahulugang ito na rin ang magsisilbing pinal na bersyon ng GAB o General Appropriation Bill na isusumiti nila sa Pangulo. At sa sandaling aprubahan ito ng Pangulo ay magsisilbi naman itong GAA o General Appropriation Act na nagtatakda para sa national budget ng bansa. Kaya't kung sinasabi ng Pangulo na walang blanko ang pinirmahan nito, ay mangangahulugang wala na dapat silang remedyuhan pa sa mga nawalang pondo para sa ilang ahensya ng gobyerno. At upang mabigyang linaw ang usaping ito sa publiko, ay kinakailangang isapubliko ng pamahalaan ang kompletong bersyon ng GAA para sa pondo ng Department of Agriculture, kung saan ay halos patungkol dito ang mga blankong dokumento na ipinapakita ng dating Pangulo. At sa sandaling maipagkumpara na ito, ang kinakailangan namang gawin ay balikan o siyasatin ang mga datos ng mga nakaraang pagdinig kung tama nga ba ang pondong nakalaan para sa mga ito na nasa kumpletong bersyon ngayon ng GAA na pirmado na ng Pangulo. Ang mga dokumento na inilabas ng dating Pangulo ay maaaring ituring ng ilan na peking dokumento. Subalit dahil sa pahayag na ito ng kasalukuyang Pangulo na sinasabing suboptimal ang naipasang batas at nire-remedyuhan nila ito, ay isang bagay na maaaring nagbibigay ngayon ng katwiran sa mga dokumentong inilabas ng dating Pangulo. Hindi mo na nagpas a law with blank.